lang po yung isasagot ninyo. Si Doc Tanyag po ba yung tatay ko? Anak, nakikiusap ako sa'yo. Dito na lang tayo mag-usap sa bahay, ha? Nay, ano ba? Kaninong driver ka ba dito, ha? Hindi mo ba kilala kung sino ko? Eh baka ikaw hindi nakakakilala sa kausap mo. Wala akong pakialam, matanda ka! Get out of my building! I'm really sorry. Hindi ko sinasadya na magkagusto sa'yo. Kakausapin ko si Zoe. And I'm sure Zoe will eventually realize na hindi dapat nasira ang friendship niyo. Kahit kailan, hindi na ulit mababalik yun. Kaya pwede ba umalis ka muna sa harapan ko? After everything that I did, nandito pa rin yung Annalyn na yun? What is it with her, ha? Bakit ba hindi mapatalsik-talsik yung babaeng yun? Favorite kasi ni Doktora Enriquez yung babaeng yun. Lalo na ng daddy mo. Sinaktan mo na kami ni Zoe na pinatulan mo si Lynette. Itama mo na ngayon kay Annalyn. Bawiin mo yung sinabi mong anak mo siya. Huwag mo na gamitin si Zoe sa emotional blackmail mo. Hindi na ako tatablan niya. I'm sorry, Annalyn. Alam ko nagulat ka sa sinabi ko. Pero totoo yun. Dok, pwede po ba? Ayoko po marinig yung sasabihin mo. Totoo yung sinabi ko. Anak kita. Dok, tama na po! Annalyn! Anak, please, pakinggan mo ako. Dok, pwede ba? Tigilan mo na po ako! Please, buksan mo ang puso mo. Alam mo na rin ang totoo. I'm sorry. Alam ko, malaki ang kasalanan ko sa'yo dahil ngayon ko lang inamin to sa'yo. Pero hirap na din ako noon. Gustong-gusto ko nang aminin sa'yo ang lahat. Sana bigyan mo ako ng chance na magpaliwanag. Pakinggan mo naman ang tatay mo. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit ngayon lang. Dok, pwede ba? Huwag mo na po akong paglaruan. Sabihin mo na lang sa akin kung ano ba talaga nangyayari. Buksan mo ang pinto. Sasabihin ko sa'yo ang lahat-lahat. Annalyn, ako ang biological father mo. Anak kita. Usap tayo. Hoy! Anong ginagawa mo dito, ha? Palibhasa umama na yung asawa ko sa anak mo. Ang lakas naman ng pang-amoy mo para kang daga. Ma'am, nandito po ako para kausapin ang anak ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kung alam ko, susunsulan mo lang yung anak mo. Gusto ko lang makausap ang anak ko. Bastos ka, ha? Para yan sa anak ko. Para yan sa akin! Kailan niyo pa po nalaman? Nung unang beses na inisip mo mag-resign, nalaman ko na Sir Chinito ang tawag ng nanay mo sa lalaking nakabuntis sa kanya. Kwento mo nga pala na wala ka ng tatay. If you don't mind,
Ano bang pangalan ng tatay mo? Hindi ko po alam, Dok eh. Hindi din po alam ni Nanay. Pero Dok, naalala ko po may tawag din po pala sa kanya si Nanay. Ano? Sir Chinito po. Yun ang tawag ni Lynette sa akin. I confronted your mother about it. All this time po, nasa tabi lang naman kita. Pero hindi mo sinabi sa akin. Bakit? I'm sorry, anak. Gusto ko man aminin sa'yo nung una pa lang. Pero, mahirap ang sitwasyon ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naguguluhan ako. Marami akong kino-consider. Si Zoe, si Moira, ang nanay mo. At higit sa lahat, ikaw. Ngayon alam na ni Annalyn ang totoo. Wala nang rason para magpigil ako sa'yo. Ang lakas din ng loob mong manampal, ha? Samantalang ikaw itong nanggugulo sa pamilya ko. Hindi ako nanggugulo! Hindi kita uurungan! Hindi kita alis ka na! Hindi kita urungan! Baka walang iya mo na! Hindi kita uurungan! Sobra ka na! Sobra ka na talaga! Sobra ka na! Lynette! Chang! Chang! Chang, ano mo nangyari? Ako? Ino-consider mo? Ba't hindi mo sinabi sa akin? Alam mo ba, ilang beses ako umiyak kasi sabik ako na magkaroon ng tatay. Pero hindi ko man lang naawa sa akin para aminin sa akin yung totoo. Bakit? Kasi mataas yung posisyon mo. Kaya nahihiya ka na malaman ng lahat dito na may anak ka sa labas. Kinakahiya mo ako. Hindi, anak. Hindi, anak. Pwede ba? Huwag mo nga akong tawaging anak! Dahil hindi ikaw yung tatay ko at ayokong ikaw yung tatay ko! I'm sorry kung nasaktan kita. Oo, nasasaktan ako. Siguro kasi ikaw hindi ka nasasaktan eh. Alam mo namang 19 years old na ako, di ba? At sa 19 years na yun, araw-araw kong iniisip ko kung nasan yung tatay ko. Iniisip ko kung mahal ba ako ng tatay ko. Iniisip ko, bakit hindi namin siya kasama ni nanay. Iniisip ko kung iniisip niya ba ako. Kung mahal niya ako, kung nakikita ko pa ba siya, kung naalala niya ako. Pero siguro nga hindi niya naiisip yun. Anak, I'm sorry. Alam ko malaki ang kasalanan ko sa inyo ng nanay mo. Pero, isipin mo naman ang kalagayan ko. Mas madali na itago yung tungkol sa'yo kasi kung hindi, magugulo ang lahat. Si Zoe, si Moira, yung pamilya ko, yung nanay mo, at saka ikaw. Moira knew it recently and tingnan mo naman ang ginagawa niya sa'yo dahil sa galit niya. Alam po ni Ma'am Moira, pati siya alam niya. Eh kaya naman po pala ganun niya ako tratuhin. Ano yun, Dok? Baka lahat kayo alam niyo ha, pati si Lola. Ako na lang yata yung di mo alam ha. I'm sorry kung talagang sinikreto namin sa'yo, pero ginawa ko lang yun para maprotektahan kayo. I made a deal with Moira na itago ko to sa'yo para hindi niya kayo guluhin. Pero hindi siya sumunod sa usapan. Eh si Zoe po, alam niya na ba? Hindi pa niya alam. At ayokong sabihin sa kanya.
Lalo na at this time na you're not on good terms with each other. Baka lalo ko lang kayong pag-aawayin. Annalyn, patawarin mo ako. Chang, okay lang ba kayo? Ano po? Oh, Nurse Karen, kamusta po si Chang? Maliit lang naman po yung sugat. Kasalanan mo yan eh. Kaya nasaktan yung tiyahin mo. Ma'am Moira, pwede ho ba? Tumahimik muna kayo. Ma'am, what's wrong? Bakit nagagalit ka na naman? Itong mga to eh, susugod-sugod, inaaway ako. Ma'am Moira, sandali. Huwag mo kayo magsinungaling. Kayo ho ang sumugod sa akin. Excuse me ho, Tita Lynette, ah. Despite of what Annalyn did to me, ayoko ho sana magalit sa inyo. Kaya, konting respeto naman ho sa mami ko. Lynette? Hindi ko dapat sinabi kay Annalyn na kilala ko na ang tatay niya. Ha? Kilala ho ni Annalyn yung tatay niya? Sino po? Nandito ho yung tatay niya? Doktora Tanyag. Di ba may turnover event kayo for neurosurgery? Na-postpone kasi nag-emergency leave yung chief nurse ng neurosurge department. Ah, okay. Ba't nandito ka pa? Kailangan ka na doon. Yes. Excuse me. Okay. Alam mo, akala ko na kapag nalaman ko kung sino yung tatay ko, magiging masaya ako. Pero hindi! Kasi ang sakit, Dok! Sobrang sakit! Hindi pala ako magiging masaya. Mas masakit pala. Dok, pwede po umalis ka na lang muna, please! Please! Dok, hindi mo ba ako naiintindihan? Umalis ka muna, please! Hey, Dad. Can we talk? Sure. Umiyak ba si Annalyn sa'yo? Are you discussing again kung masususpend ako sa ginawa ko? She was just emotional dahil sa pag-aaway niyo. Arte, kala mo nun walang ginawa. Zoe, I don't want to meddle in your personal matters, but please don't do that again to Annalyn. Yung kalad ka rin mo siya palabas ng ospital. Please don't be like your mother. I'm so sorry, Dad. I was just really emotional din. Kaya nga, nandito ako para mag-sorry sa'yo kasi nasigawan kita. I'm sorry din, anak. Let me make it up to you. Let's have coffee. Sige. Thank you.
Dr. Santos? Are you okay? Nag-uusap na ba kayo ni Doc RJ? Dok, sa atin lang po muna sana. Pero, nainapit po kasi sa akin si Doc Nanyag eh. Sabi niya po siya daw po yung tatay ko. Kaya po pala galit na galit po sa amin si Ma'am Moira, no? Kaya po pala lagi niya po tinatawag na kabit si nanay kasi totoo po pala yun. Kasi anak po nila ako sa labas. Anak po kasi pagkakamali nila. Don't be too hard on yourself. Wala kang kasalanan sa mga pagkakamali ng mga magulang mo. Alam ko galit ka ngayon. Pero lahat ng tao nagkakamali. Even the best neurosurgeon in the world, nagkakamali. Kaya ba't kailangan po nila itago sa akin yun? Hindi po ba nila alam kung gaano kasakit para sa akin yun? I don't think na gusto ka nilang masaktan. I think they were trying to protect you, especially from Ninang Moira. Alam mo, nung nalaman ko, I tried my best to protect you, to defend you every time. Every time, pag-iinitan ka niya, pag-agalitan ka niya dahil galit na galit siya sa nanay mo. Dok, ano pong ibig mong sabihin? Matagal niyo na po bang alam yung tungkol sa tatay ko? Sino pa po nakakaalam? I'm sorry, Annalyn. I think Dr. Meneses knows. Bakit kailangan niyo po itago sa akin yun? I'm sorry, Annalyn. I'm not in the position to disclose such sensitive and personal matters. Pasensya ka na naitago ko rin sa'yo yun. Okay naman daw po yung resulta ng CT scan ninyo. Kamusta po yung pakiramdam ninyo? Okay na ako. Sensya na po kayo pati po kayo nasaktan. Hindi ko na po talaga palalagpasin yung pang-aapi sa amin ni Ma'am Moira. Lalong-lalo na po ngayon. Tama yan. Lumaban ka. Bitter yung babaeng yun eh. Pero ganda nung sampal mo kanina. Lutong. Chang. Matapang ka, Lynette. Nakita ko kung paano ka lumaban sa buhay. Hindi yung katulad ni Moira ang tatalo sa'yo. Salamat po, Chang. Chang, hanapin ko lang po muna si Annalyn. Dito muna kayo, ha? Sasama ako. Chang, wag na ho. Magpahinga na ho kayo. Baka hindi po kayanin maglakad. Lynette. Sorry, ha? Sige ho, Chang. Hanapin ko po muna si Annalyn. Sama ako. Kaya niyo po. Kayang-kaya ko. Sigurado po kayo. Ano? Alam na ni Annalyn ang totoo? Sinabi ko na sa kanya. Yan ang sabi niya. Masama ang loob sa akin. Pare, paano yung mag-i-snowball na yan? Well, I was determined to recognize her anyway. Kung malaman nila, di malaman nila, iyon naman ang totoo.
Dr. Tanyag. Lynette, Bakit mo sinabi kay Annalyn? Di ba may kasunduan na tayong dalawa? Ano ba pumasok sa isip mo? Bakit mo inamin sa kanya? Lynette, kailan pa niya malalaman? Malalaman din naman niyang totoo eh. Well, it's been long overdue. Ako ang nanay ni Annalyn. Ako ang magdidesisyon kung kailan ko sasabihin sa kanya. Ako ang may karapatan na sabihin sa kanya ang katotohanan. Hindi ikaw, hindi si Chang Susan, hindi kahit na sinong tao, kundi ako. Ako ang nanay niya. Walang kahit na sino man na may karapatan na pangunahan ako. Ako ang nag-iisang magulang ni Annalyn. Kailan ka na ba dumating sa buhay niya? Lynette, I'm sorry. Pero ayoko mahuli ang lahat bago niya malaman na ako ang tatay niya. Yan lang talaga ang importante sa'yo? Hindi mo lang ba naisip kung anong magiging buhay naming dalawa? Hindi na kami matatahimik. At sigurado ako magagalit sa akin si Annalyn. At kapag nalaman ni Zoe yung totoo, anong gagawin niya? Gagawin niyang impyernong buhay ni Annalyn. Lynette, hindi ko kayo pababayaan. Sinungaling. Hindi mo nga kami paprotektahan dyan sa asawa mo eh. Ano aasahan namin sa'yo, ha? Nasaan si Annalyn? Hindi ko alam. Lynette, hintayin na lang natin dumating si Annalyn sa bahay. Huwag dito sa ospital. Baka mas maraming makarinig. Ha? Ano? Alam mo, Lynette, siguro ang pinakamagandang gawin mo dyan ay kausapin mo ng masinsinan yung anak mo. Magpakatotoo ka lang, Lynette. Mararamdaman naman niya yung sinseridad mo eh. Matalino yung anak mo. Kaya alam niya kung hindi ka nagsasabi ng totoo. Lynette, minsan ka nagsinungaling sa anak mo. Kaya kailangan kunin mo ulit yung tiwala ni Annalyn. Ako, panatag ang loob ko. Magkakasundo din kayo. At nakakasiguro ako na maniniwala siya sa'yo. Lynette, mauna na kami ni Cromwell. Gabi na? Oo. May titiklopin pala akong mga damit. Hi, Annalyn. Anak, pwede ba kita makausap? Tungkol po saan? Tungkol po sa tatay ko? Ano sasabihin niyo po sa akin kung ba't po kayo nagsinungaling sa akin? Sasabihin niyo po. Kasi ayaw niyo po magulo yung buhay ko. Sasabihin niyo po kasi gusto niyo proteksyonan ako. Tapos gusto mo po intindihin po kita. Tama po ba yun? Pakinig ka muna sa akin. Sagutin mo nga po ako, Nay. Si Dr. RJ Tanyag po ba yung tatay ko? Nay! Ba't di mo po ako masagot? Nay, sagutin mo naman ako, please! Nay! Please, parang awa mo na! Si Doc RJ Tanyag po ba yung tatay ko? Oo, anak. Si Dr. Tanyag. Si Dr. Tanyag ang tatay mo. Ano ang kailangan?
ikaw, Obeng. Ikaw ang kailangan ko. Anak, Dok, pwede po ba? Huwag niyo po akong tawaging anak. Handa po ba kayong ipangalandakan sa buong mundo na may anak kayo sa labas? kung yun ang magiging paraan para makabawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo, gagawin ko. Pati kay Zoe, sasabihin ko yung totoo. Alam mo, Cromwell, duda ako dyan sa RJ na yan eh. May pinaplano yan hindi maganda. Hindi ba problema na inamin mo kay Annalyn na anak mo siya? Paninindigan ko na anak ko si Annalyn. And what about Zoe? I care about Zoe. But I also care about Annalyn. Mom? Dad?